Magandang gabi po, Sir Jupiter. Kumusta po sa lahat ng inyong tagapakinig? Itago niyo na lang po ako sa pangalang Crismo. Isa akong kolektor ng mga antigong gamit, pati bagay na ginamit ng mga artista at ano-ano pang bagay na may magandang kwento o kasaysayan. Mas madalas nga po na ang binibili ko ay yung mga simpleng bagay lang pero may malalim na kwento. Naniniwala kasi ako na ang lahat ng bagay ay nagkakaroon ng halaga. Hindi lang dahil sa pagiging antigo nito, kundi dahil na rin sa mga lihim na kwento na nakapaloob dito. Isa sa mga gamit na nabili ko ang siyang humatak talaga ng aking atensyon dahil sa malalim nitong kwento. Mas nahahatak po talaga ako sa history ng isang gamit. Kasi kapag dinidisplay ko ito sa aking shop, marami ang natutuwa sa pakikinig sa kwento nito. Kagaya nitong anklet na aking nabili. Sa katunayan po, ang gamit na ito ay walang halaga kung ibabase natin sa bentahan sa market. Mura ko lang din itong nabili. Napakasimple lang nito, gawa ito sa beads na tinatawag na Super 8. Ito po yung beads na hugis number 8 at may 2 butas. Meron din itong pendant na ang disenyo ay bulaklak ng lili. Ang anklet na ito ay binenta sa akin ng isang tao na itatago ko na lang sa pangalang Primo. Ayon sa kanya, ang anklet na ito ay ibinigay raw ng isang babae sa kanyang best friend. Ang babaeng pinagbigyan daw ng anklet na yun ay namatay matapos itong isuot. Nung una raw ay inakalang aksidente ang nangyari dahil nabangga habang tumatawid sa kalsada. Pero dahil nalaman daw nila ang kwento ng kwintas, nasabi nilang hindi ito aksidente. Talagang may sumpa ang anklet na ito. Sabi ni Primo, napasakamay raw niya ang anklet na yon nang mamatay ang kanyang kapatid na babae. Ibinibenta niya sa akin dahil mas alam ko raw kung ano ang dapat gawin sa anklet. Nabili lang daw ang anklet na ito ng kanyang kapatid sa isang tindahan ng mga second-hand na mga gamit na mula pa sa iba't ibang bansa. Ang ate raw niya ay namatay sa sakit na kanser. Pero bago ito namatay, may kakaiba raw na nangyayari sa kanyang kapatid mula nang ginamit nito ang anklet. Mahilig daw po talaga sa mga palamuti sa paa ang kanyang ate dahil talagang maganda ang paa nito. Maganda ring lagyan ng mga palamuti. Dahil may sakit ang kapatid niya, siya na ang nag-aalaga dito. Kasama niya ang kapatid sa pagbabantay ng kanyang antique store. Mahilig din daw kasi ang kapatid niya sa mga ganoong gamit. Ilang araw matapos daw na isuot ng ate niya ang anklet, napansin na niya ang kakaibang kinikilos nito. Bigla na lang daw itong may kinakausap. Pero kapag tinitingnan niya ay wala namang kasama ang ate niya. Minsan daw ay tumatawa ang kapatid niya na parang may kabiruan. Ang akala raw niya ay epekto lang yon ng mga gamot at chemotherapy. Pero kalaunan daw ay nararamdaman na niyang may kakaiba talaga sa bahay nila. Minsan daw ay nahahagip ng mata niyang may ibang tao sa bahay nila na bigla na lang naglalakad. Kapag hinahabol daw niya ay hindi naman niya inaabutan. Mas ipinagtataka pa niya
Ang pinupuntahan daw ng taong yun ay wala namang daan o pintuan dahil dingding na. Minsan daw ay sa banyo pumapasok. Pero kapag tinitingnan niya ay wala namang tao doon dahil nakabukas ang pinto. Minsan din ay may nakaupo sa sofa sa kanilang sala. Hindi lang niya pinapansin dahil akala niya ay bisita ng iba niyang kapatid o kaya ay sa kanyang ama dahil mahilig daw itong magkumbida ng mga kaibigan. Hanggang isang tanghali daw, pinuntahan niya ang kanyang kapatid sa kwarto para ayain ng kumain. Nakita raw niyang may kausap ang ate niya. Nakabukas daw ng kalahati ang pinto ng kwarto ng kanyang ate, kaya kitang-kita niya ang kausap nitong lalaki. Nakaupo raw ito sa kama at nakapaharap sa ate niya. Hindi raw niya makita ang buong mukha dahil nakatagilid sa kanya. Ang masasabi lang daw niya ay maputi ang lalaking yun at matangos ang ilong. Base sa tindig nito ay talagang makisig ang lalaki. Kakaiba raw talaga ang lalaki dahil hindi raw kagaya ng damit natin ang suot nito. Makinang daw at makulay. Dahil sa naghahalong pagtataka at galit, mabilis daw niyang nilapitan ang kwarto ng ate niya para kumprontahin ang lalaki. Bakit daw ito sa mismong kwarto pa pumasok kung dadalaw o manliligaw? Dapat daw ay sa sala muna at sa kapamilya muna ang kakausapin. Inis na inis daw siya noon dahil tila naging walang modo ang lalaki. Pero pagkalapit daw niya sa pintuan, bigla na lang nagsara ang pinto. Alam niyang wala raw nagsara nito dahil kitang-kita niyang hindi tumayo ang dalawa sa pagkakaupo para lang pagsarhan siya. Nang buksan daw niya ang pinto, wala na raw ang lalaki doon sa kwarto ng kanyang ate. Tiningnan pa raw niya sa lahat ng sulok kung saan nagpunta o nagtago ang lalaki. Pati raw sa cabinet ay tiningnan niya. Pero wala raw talaga. Wala naman daw itong dadaanan kundi sa pintuan lang dahil ang bintana ay may bakal na rehas at maliliit lang ang pagitan. Hindi raw kasya ang tao roon. Nang tanungin daw niya ang kapatid, sinabi nitong wala siyang kasama sa kwarto. Baka raw namamalikmata lang siya. Gusto raw niyang ilaban ang nakita pero wala na siyang ebidensya. Isang gabi raw nahuli na naman niyang nasa loob ng kwarto ng kanyang kapatid ang lalaki. Papunta raw siya sa silid ng ate niya para tingnan kung natutulog na, pero papalapit pa lang daw siya sa pintuan ay dinig na niyang may kausap na lalaki ang ate niya. Para mahuli raw ito sa akto, dahan-dahan niyang ibinukas ang pinto at hindi raw siya gumawa ng ingay. Nakita raw niya ang ate niyang nakaupo sa kama at nakasandal sa headboard. Pangiti-ngiti raw ang ate niya na para bang kinikilig. Nang tingnan daw niya ang silid, wala naman itong kausap. Papasok na sana siya para tanungin ang kapatid nang makita raw niyang biglang umalsa ang nakalubog na ibabang parte ng kama na para bang may nakaupo roon at bigla lang tumayo. Dali-dali daw siyang pumasok at tinanong ang kapatid kung may kasama ba ito. Gulat na gulat daw siya nang tumango ang ate niya. Doon na raw siya talagang kinilabutan.
Inakala raw niyang itatanggi ng ate niya, pero hindi. Kaya lang hindi niya makita sa loob ng kwarto ang sinasabing kasama ng ate niya. Ang sabi pa raw ng ate niya, hindi daw sa kanya magpapakita ang lalaki dahil baka magalit daw siya. Nang tanungin daw niya kung nasaan na, bago pa raw sumagot ang ate niya, narinig niyang nagsara ang pinto. Kasunod noon ay ang mga yabag na bumababa ng hagdan. Dali-dali daw siyang lumabas ng silid para mahabol pa ang bisita ng ate niya, pero wala raw siyang nakitang naglalakad sa hagdan. Pero dinig na dinig daw niya ang yabag nito na bumababa. Paulit-ulit daw yung nangyayari hanggang sa masanay na raw siya sa pagbisita ng lalaki sa kanyang ate. Hindi raw niya masabi sa magulang nila dahil hindi niya alam kung paano ipaliliwanag. Nakita naman daw niya na masaya ang ate niya. Inisip niya baka makatulong ang lalaking yun sa tuluyang paggaling ng kanyang kapatid. Pero dumaan daw ang mga araw. Napansin niya ang pagbabago sa katawan ng ate niya. Masigla raw ito tuwing dumadalaw ang lalaki, pero hinang-hina tuwing gabi kapag nakaalis na ang bisita. Ganon daw lagi ang nangyayari hanggang sa talagang nanghihina na ang kanyang kapatid. Gustuhin man niyang sabihin ang lahat, pero mas naniniwala ang magulang niya sa sinasabi ng doktor. Normal daw yun dahil sa sakit ng kanyang ate. Hindi na raw nakabawi ang kapatid niya. Tuluyan na silang iniwan. Kaya naniniwala raw siyang malaki ang kinalaman ng angklet sa pagkamatay ng kanyang kapatid, pati yung lalaking lagi nitong bisita. Nagsaliksik daw si Primo tungkol sa angklet na yon. Pinuntahan daw niya kung saan yun nabili ng kanyang kapatid. Tinanong daw niya ang history ng angklet. Nalaman niya na dahil sa matinding galit ay nilagyan ng sumpa ang angklet na yon. Gaya ng sabi ko po kanina, ibinigay ang angklet ng isang babae sa best friend niya na kapatid pala ng may-ari ng tindahan kung saan ito nabili ng ate niya. Hindi raw yun ibinigay para iregalo at patatagin ng pagkakaibigan, kundi upang ibigay ang sumpa sa kapatid ng may-ari ng tindahan. Nang malaman daw yun ng may-ari ng tindahan ay huli na. Patay na ang kapatid niya. Nalaman lang daw nila yon dahil sa naiwang diary ng kapatid niya. Nakalagay raw sa diary na tinanggap ng kapatid niya ang angklet para matigil na ang kaibigan nito sa paninisi sa kanya. Pinagbibintangan daw siyang kaya iniwan ng nobyo ay dahil inagaw niya. Hinanap daw ng may-ari ng tindahan ng matalik na kaibigan ng kapatid, pero nalaman nilang nagpakamatay rin ito dahil hindi kinaya ang pakikipaghiwalay ng nobyo. Doon nila naisip na baka lalong tumindi ang sumpa sa angklet dahil namatay na ang naglagay ng sumpa. Pinabindisyonan naman daw nila ang angklet at ignago. Nagkataon lang na nung naglabas ng mga gamit ang kasambahay nila para ilagay na sa tindahan nang mabili ay nasama ang angklet. Nalaman lang nila na nailabas ito dahil binibili na ng kapatid ni Primo. Hindi raw nila yun ibinebenta, pero ayaw raw pakawalan ng kapatid ni Primo.
Wala raw silang nagawa dahil gustong-gusto raw ito ng buyer. Inisip nilang wala na marahil ang sumpa dahil pinabindisyonan naman ito. Nalaman pa raw ni Primo na ang bulaklak na lili na nakaukit sa pinakapendant nito ay sumisimbolo ng kamatayan. Life after death o peaceful death, na ibig sabihin ay namamatay sila sa sakit o kaya ay sa bangungot. Gaya ng pagkamatay ng ate niya na hindi na lang nagising. Kagaya po ni Primo, nagtataka rin ako kung ano ang kinalaman ng anklet sa ng kwento kong ito. Naway marami pang senders ang magbahagi ng kwento sa inyo. Pulseras. Magandang gabi po, Sir Jupiter. Itago niyo na lang ako sa pangalang Joven. Itong aking karanasan ay nangyari nito lamang nakaraang buwan nang ma-outside de Colombo ako ng aking asawa. Lasing akong umuwi ng gabing yun, kaya pinagsarahan ako ng pintuan ng aking misis kaya sa kabilang kwarto ako natulog. Ang kwartong yun ay dating kwarto ng aking misis noong siya ay dalaga pa. Ngunit ngayon ay ginawa na itong lagayan ng mga nalabhang damit. Yung mga damit ay nakapatong sa kama at sa lapag ay may foam kung saan siya nagtutupi at pwede na ring tulugan. Humiga na ako agad para matulog dahil dama ko na ang antok at pagkahilo. Hindi ko naman masisisi si Mrs. dahil kapag pumasok pa ako sa kwarto namin ay tiyak magigising ko lang ang anak namin. Kaya doon na lang ako natulog sa kabilang kwarto. Nakapikit na ako at hinihila na ng antok nang makaramdam ako na may humawak sa kaliwang braso ko. Malamig yun kaya medyo napamulat ako. Sinubukan kong alisin pero paghawak ko sa aking braso ay wala namang nakahawak sa akin. Ipinagsawalang bahala ko na lamang yon dahil naisip kong baka dala ng alak. Natulog na lang ako uli. Tumagilid ako pakanan. Nakataligod ako sa ilalim ng kama. Nakakatulog na ako nang maramdaman ko ulit ang malamig na kamay na humawak ulit sa braso ko. Bigla pa akong hinatak kaya napatihaya ako. Pero hindi ako masyadong makagalaw dahil nahihilo ako. Hindi rin ako makaupo dahil umiikot at nahihilo ako sa kalasingan. Maya-maya ay may humihila na sa akin papasok sa ilalim ng kama. Sinubukan kong sumigaw pero ungol lang ang nagagawa ko. Gusto kong tawagin ang asawa ko pero hindi ko magawa. Kahit madilim ay nilingon ko ang ilalim ng kama. Sobrang dilim kaya kitang-kita ko ang dalawang kulay pula na parang baga. Sa pakiwari ko'y mata yun na humihila sa akin papasok sa ilalim ng kama. Palapit ako ng palapit sa nagbabagang mata na yun. Hindi ako makagalaw. Titig na titig lang ako habang papalapit sa kanya. Sinubukan ko ulit sumigaw para humingi ng saklolo pero hindi ko talaga magawa. Tanging mga ungol lang na hindi ko rin alam kung umaabot ba sa kabilang kwarto kung saan naroon ang asawa ko. Nagsimula akong hingalin at pakiramdam ko ay masusuka ako dahil sa takot. Ipinikit ko na lang ang aking mga mata.
Nagdasal ako na kung mamamatay man ako ng gabing yun ay maging maayos pa rin sana ang mga maiiwan ko. Pero kung makakaligtas man ako ay hinding-hindi na ako matutulog sa kwartong yun at hindi na ako maglalasing ng hindi kaya ng katawan ko. Nararamdaman ko pa rin na dumadaus-dus ang katawan ko papasok sa ilalim ng kama. Naramdaman kong nalaglag na rin ako sa foam na hinihigaan ko. Hindi mawala ang takot sa dibdib ko. Iniisip ko kung paanong nangyaring malayo na ang pagkakahila sa akin ay 5 metro kwadrado lamang ang sukat ng kwartong yun. Napatingin kasi ako sa pintuan na naiwan kong nakabukas kaya medyo maliwanag doon dahil sa ilaw mula sa sala. Nang nasa ilalim na ako ng kama, pakiramdam ko ay lumulubog ako. Nagtataka ako kung paanong nagkaroon ng balon sa ilalim ng kama. Sumisikip na ang aking paghinga. Nadagdagan pa ang takot ko nang maisip kong palubog na ako ng palubog. Muli akong pumikit at inisip kong bangungot lang ang nangyayari sa akin. Pilit kong kinukumbinsi ang aking sarili na gumising, pero hindi pa rin ako nakakatakas sa sitwasyong yun. Dasal ako ng dasal na sana ay matapos na. Ilang sandali pa ay tumigil ang pagdaus-dus ko at pati na rin ang paghila sa akin. Pero may gumagapang naman sa aking paa pataas sa aking hita. Sinubukan ko itong tadyakan pero hindi pa rin ako makagalaw. Pinilit kong gumalaw. Naalala ko ang sinasabi ng iba na kapag binabangungot, igalaw lang ang daliri sa paa o kamay at magigising na. Ginawa ko ang lahat hanggang sa naigalaw ko na nga ang daliri ko sa kamay. Kasunod nun ay naigalaw ko na ang aking katawan pero hindi pa rin ako makaalis sa sitwasyong yun. Dumapa ako para gumapang paakyat sa bunganga ng hukay pero pinipigilan ako ng nilalang na gumagapang sa aking paa. Nanlalaban ako. Pilit kong tinatadyakan ng pumipigil sa akin pero malakas talaga ito. Binilisan ko na ang paggapang paakyat sa hukay pero naramdaman kong patungo na sa aking leeg ang gumagapang sa aking paa. Mas nararamdaman ko na napakalaking kamay lang ang pumipigil sa akin na makaahon dahil mahahaba ang daliri niya. Wala akong naramdamang ibang bahagi ng katawan. Sa tingin ko ay kasing laki ko ang kamay na yun. Nagkakakawag ako at nagpatuloy na gumapang habang hinahawakan ako sa lieg. Lalo akong kinabahan dahil naramdaman kong papadiin na ang pagsakal niya sa akin. Tumigil muna ako sa paggapang at pinilit na inalis ang kamay. Pero ang nakapagtataka, hindi ko siya mahawakan. Nahirapan na akong huminga at unti-unti nang sumusuko. Ipinikit ko na lang ang mata ko at saka inisip na bahala na nga kung ano ang mangyari sa akin. Pagkatapos nung naisaka ko na narinig ang boses ng asawa ko. Tinatawag niya ako, ginigising. Nang dumilat ako, tinanong niya ako kung bakit daw ako nasa ilalim ng kama. Basang-basa ako ng pawis at habol ang aking hininga. Nagmamadali akong lumabas at takot na takot pang tiningnan ng ilalim ng kama. Wala namang naroon, pero natroma ako sa nangyari.
Binangungot talaga ako, Sir Jupiter. Pero grabe naman ang bangungot na yun. Kaagad na itinanong sa akin ng asawa ko kung bakit daw ako may suot na pulseras. Nakakatakot daw kasi may mata. Tinanong pa niya ako kung saan daw yun nanggaling. Hindi ko masagot si Mrs. Nanghihina na ako. Pakiramdam ko ay maraming lakas ang nawala sa akin. Sinabon pa ako ng misis ko nang sabihin ko na naginip ako ng masama. Sabi niya, kakaalak ko raw yun. Hindi na ako nakipagtalo. Sinenyasan ko na lang siya na alisin ang pulseras sa kamay ko. Pagkatanggal niya ay inalalayan na niya akong tumayo at inilipat sa kwarto namin. Nakatulog naman na ako agad dahil pakiramdam ko talaga hinang-hina ako. Kinabukasan doon ko ikinuwento kay Mrs. ang mga nangyari. Sabi niya baka raw sleep paralysis ang nangyari sa akin. Pero sabi ko naman paano niya ipapaliwanag yung nangyari sa akin na nasa ilalim ako ng kama. Sabi niya baka raw gumulong ako doon nang hindi ko namamalayan. Sinabi ko rin sa kanya na yung pulseras ay ibinigay sa akin ng barkada ko na umuwi galing sa UAE. Naaalala ko pang sinabi niyang double evil's eye raw ang tawag sa pulseras na yun na parang mga mata talaga ang itsura. Hindi ako naniniwala sinabi niyang yun hanggang sa may nangyari nga sa akin ng gabing yun. Ibinalik ko ang pulseras sa kaibigan ko. Sabi ko chocolate at sabon na lang ang ibigay sa akin. Hindi ko na sinabi sa kanyang nangyari sa akin dahil sa pulseras. Sinabihan ko na lang na ipabless yun o wag isuot o ipasuot sa iba kasi may kakambal na malas na tinawanan lang niya. Sabi niya hindi ko raw kilala ang pulseras kaya ganun na lang ang reaksyon ko. Para mapatunayan ko sa sarili ko na dahil sa pulseras ang dahilan ng aking bangungot ay natulog akong muli sa kabilang kwarto. Nagdasal muna ako bago matulog at nagising naman akong buhay kinaumagahan na walang gumagambala sa akin na nilalang. Inulit ko pa ng 3 beses at yung isang beses ay nakainom pa ako ng alak pero wala naman nangyari sa akin. Ang kwentong ito ay nangyari sa akin nung binata pa ako. Kasagsagan noon ng kahiligan ko sa pagha-hiking kasama ang mga barkada ko noong nasa kolehiyo pa lang kami. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Kadjo, isang 59 years old, retired mechanical engineer sa isang kilalang automotive company noon dito sa Pilipinas. Siguro mga 20 anyos pa lang ako noon. Bakasyon namin sa eskwela. Napadpad kami sa isang liblib na lugar sa Mindanao na hindi pa gaanong matao ng mga panahong yun. Dahil balak naming umakyat sa isang bundok doon na hindi ko napapangalanan pa. Ang kaso medyo nahuli ako sa mga kabarkada ko kaya hindi ko na malayang naligaw na pala ako ng daan. Medyo matarik at masukal sa bundok na yun. Ang daming nagtataas ang puno sa paligid tapos napakarami ring talahib. Kaya ang hirap-hirap makita kung saan na ba ako
napadpad. Malas naman leche kasi itong mga lokong to eh. Masyadong nagmamadali. Napakamot ako sa sobrang inis sa mga kasamahan ko noon. Palingalinga ako sa paligid pero wala talaga akong ibang makita kundi mga naglulunti ang halaman. Natatakot pa ako noon dahil baka kako may makasalubong akong mabangis na hayop at hindi mamalayang nakalapit na pala yun sa akin. Kaya bigla na lang akong napaigtad nang maya-maya ay may babaeng nagsalita sa likuran ko. "Kuya, nawawala ka ba?" "Nyay!" Napahawak ako sa dibdib ko. "Grabe ka naman, miss. Bakit ka ba nanggugulat?" Nako, pasensya ka na kuya, hindi ko sinasadya." Napatakip pa yung babae sa bibig niya at napaiwas ng tingin pagkatapos niyang humingi sa akin ng paumanhin. Ako naman napanganga. Napakaganda ng babaeng yun. Ang haba-haba ng buhok niya at ang puti-puti ng balat. Parang walang kagalos-galos yun. Kung ikukumpara nga sa kanya ang mga artista sa panahon ngayon, baka wala silang masabi sa ganda ng babaeng to. Kung alam niyo ang itsura ng veteranong artista na si Gloria Romero noong kabataan niya, halos magkahawig sila ng babaeng nakita ko nung araw na yun sa bundok. Ayos lang. Medyo nagulat lang ako sa iyo, miss. Ang totoo, nawawala nga ako. Naiwan kasi ako ng mga kasamahan ko eh. Nag-hiking kasi kami rito. Ganun ba? Paano yan? Dumidilim na. Delikado nang pumanaog ngayon sa bundok dahil kapag ganitong oras, saka pa lang naglalabasan yung mababangis na hayop na nakatira dito. Kung aakyat ka naman, ganun din. Tapos mahihirapan ka pa kasi hindi mo na gaanong makikita yung dinadaanan mo. Matarik pa naman ang daanan dito. Kumamot ulit ako sa ulo tapos pumalatak. Oo nga eh. Bahala na lang siguro. Kung gusto mo, sumama ka na lang muna sa akin. Dito ako nakatira. May maliit na nayon kami rito at pwede kang magpalipas ng gabi doon. Napangisi naman ako nang sabihin yun ng babae. Siya naman, hindi ulit makatingin sa akin. Ang swerte ko naman. Naligaw lang ako, natagpuan ko na yung babaeng pinapangarap ko. Sabay banat kong ganun dun sa babae. Alam niyo na, binata kasi ako noon at dahil medyo may itsura ko. Hindi naman sa pagmamayabang, matinik din ako sa cheeks noong kabataan ko. Nakita ko ngang namula yung babae dahil sa sinabi ko eh. Ako nga pala si Kadjo, miss. Anong pangalan mo? Maria. Ako si Maria. Ang ganda ng pangalan mo. Bagay sa'yo. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa ng mga sandaling yun. Siguro dahil bata pa rin ako at madali akong mauto ng magandang babae kaya agad akong sumama kay Maria papunta doon sa sinasabi niyang nayon. Sa gulat ko nga lang, sa kalagitnaan ng paglalakad namin bigla na lang kaming huminto sa tapat ng isang kuweba. Sa loob pa rin ng bundok na yon. Siyempre ako, medyo kinabahan. Papasok na sana si Maria doon nang bigla ko siyang pigilan. Sigurado kang dyan tayo dadaan? Napakamot na naman ako sa ulo. Oo, bakit? Natatakot ka ba, Kadjo? Hindi ah. Tara na nga, pakagabihin pa tayo eh. Dahil ayokong mapahiya kay Maria, tiniis ko na lang ang takot ko
at sumunod ako sa kanya papasok sa kuweba. Nakailang mura pa nga ako noon sa utak ko dahil makailang beses akong nasalpok ng mga lumilipad na paniki sa loob ng kuweba. Kaya bago pa kami makalabas doon, ay ang panghina ng mukha ko. Nandito na tayo, Kadyo. Nagpalinga-linga ako sa paligid. Ang laki-laki ng lugar na yon sa labas ng kuwebang dinaanan namin. Hindi ko alam kung paanong nangyaring nagkaroon ng parang maliit na barangay doon sa loob ng bundok. Basta ang alam ko lang, manghang-mangha ako sa ganda ng lugar na yon. Ang dami-daming halaman, Sir Jupiter. Ang dami ring bulaklak. Ang bango-bango nga ng paligid eh. Amoy sariwa. Malamig ang hangin. Maaliwalas ang panahon. Hindi katulad sa syudad na ng mga panahong yun ay medyo nagsisimula ng maging polluted. Ang ganda-ganda naman dito sa inyo, Maria. Maganda talaga rito. Hindi kasi kami basta-basta nagpapapasok ng mga tao rito dahil alam naming wala silang pinalalampas na lugar para kalatan. Ayaw pa naman namin ng ganun. Sa bagay, saan ka nga pala nakatira? Parang pare-pareho lang kasi ang itsura ng mga bahay dito. Itinuro ni Maria yung pangatlong kubo mula sa kinatatayuan namin kung saan nakita kong lumabas ang isa pang napakagandang babae. Maria, sino siya? Inay, si Kadyo ho. Ang magiging asawa ko. Hindi ko alam kung saan ako magugulat ng mga sandaling yon. Sa pagtawag niya ng nanay niya dun sa magandang babaeng para kaedad ko lang naman o sa pagpapakilala niya sa akin bilang mapapangasawa niya raw. Dumagundong bigla ang dibdib ko nang makita kong biglang naningkit ang mata ng babaeng tinawag ni Maria bilang nanay niya. Ano ka mo? Asawa? Magiging asawa ka nga ba ng anak ko? Ha? Hindi ho. Maria, ano bang sinasabi mo sa nanay mo? Biglang napasimangot si Maria sa tanong ko. Bakit, Kadyo? Nagbago na ba agad ang isip mo? Di ba, sabi mo sa akin kanina ako ang babaeng pinapangarap mo? Para na siyang iiyak habang sinasabi sa akin yon. Lalo pa akong natakot nang maya-maya naglapitan na rin yung iba pang tao sa lugar na yon. At isa pang nakapagtatakang, puro sila babae. Wala man lang akong nakitang lalaki dun sa nayong yun. Maria, ano ko ba? Sinabi ko nga yun pero baka magalit naman ng nanay mo sa akin. Hindi pa nga ako nakakapanligaw sa iyo eh. Pero biglang sumingit sa usapan namin ang nanay ni Maria. Yun lang ba ang inaalala mo, iho? Huwag ka magalala. Handa akong ibigay sa iyo ang kamay ng anak ko. Basta ipangako mong hindi mo siya sasaktan. Oh? Talaga ho? Tumango yung nanay ni Maria bilang sagot sa tanong ko. Kung gusto mo, pag-uwi mo sa inyo, isama mo na siya. Dumalaw-dalaw na lang kayo rito at bigyan niyo agad ako ng apo. Para akong matatae habang pabaling-baling ako sa higaan ng gabing yon, katabi ko si Maria sa isang papag sa loob ng isang bakanting kubo kaya hindi ako mapakali. Nasanay ako na sa bawat probinsyang pinupuntahan namin ng mga panahong yun ay puro konserbatibo pa ang mga babae. Lalo na ang matatanda.
Pero doon sa nayo ni na Maria, sobrang kakaiba ang patakaran. Sobrang kaba ko nga sa maniwala kayo sa hindi. Kahit anong gawing pang-aakit sa akin ni Maria ng gabing yun, ay walang nangyari sa aming dalawa. Hindi ko siya ginalaw, pero nakapag-desisyon naman akong isama na lang siya pauwi. Total ay maganda naman kako siya at siguradong kaiinggitan ako ng mga barkada ko kapag nalaman nilang nobya ko siya. Hindi nga ako nagkamali. Halos maglumuhod ang mga barkada ko noon para lang malaman kung saan ko raw nakilala si Maria. Siyempre hindi ko sinabi kung saan siya eksaktong nakilala. Inggit na inggit ang mga loko, lalo na nang malaman nilang ibabahay ko na si Maria pag uwi namin ng Maynila. Pero kung ganun ang reaksyon ng mga kabarkada ko, iba naman ang naging reaksyon ng nanay ko. Galit na galit siya dahil sa pag-aasawa ko raw ng maaga kaya napilitan na lang akong itira sa iba, si Maria. Nagpagawa ko ng isang maliit na kubo sa lupa ng tiyahin ko noon sa Tarlac at doon kami nagsimulang magsama. Noong una, ayos naman ang lahat. Siyempre dahil bago pa lang kami, ang saya-saya pa namin. Puro lambingan, kilig, hanggang sa umabot na ng halos kalahating taon ang pagsasama natin. Sino yung babaeng kausap mo? Niloloko mo ba ako, Kadyo? Ayaw mo na ba sa akin? Yun ang pinakaayaw ko sa ugali ni Maria. Hindi ko akalaing ganun pala siya kasilosa na makita niya lang akong may kausap na babae, akala niya niloloko ko na siya. Nung una ayos lang sa akin Natutuwa pa ako, kako. Cute naman ang girlfriend ko. Pero noong halos araw-araw ay ganun na lang ang palagi namin pinagtatalunan, doon na ako nagsimulang marindi. Ayan ka na naman, Maria. Nagtanong lang naman sa akin si Ate Lourdes kung pwede ba siyang mamitas ng pandan dyan sa harap natin. Nagkakaganyan ka na. Napakasilosa mo. Mahal lang kita, Kadyo. Gusto ko, akin lang ang puso mo. Iba akong magalit kaya wag na wag kang gagawa ng kahit na anong makakasakit sa damdamin ko. Palaging ganoon ang sinasabi niya. Gusto niya raw sa kanya lang ang puso ko. Minsan nga kinikilabutan na ako kapag sinasabi niya yon dahil parang may iba siyang ibig sabihin kapag bibigkasin niya ang mga salitang yun. Sa tuwing nagseselos si Maria, para siyang nagiging ibang tao. Para siyang nawawala sa sarili. Sa madaling salita, para siyang baliw. Daig niya pang nasisiraan ng ulo. Yun ang dahilan, kaya lumayo ang loob ko sa kanya. Halos ayaw ko nang umuwi noon galing sa trabaho dahil ng mga panahong yun ay huminto rin ako sa pag-aaral para lang mabuhay kaming dalawa. Oh, dito ka na ba, Kadyo? Opo, madam. Salamat po sa paghahatid. Walang anuman. Sa susunod, magdala ka ng payong para hindi ka mukhang basang sisiw kapag malakas ang ulan. Nagkatawanan kami ng boss ko matapos niya akong hihatid noon sa tapat mismo ng tinitirhan namin ni Maria. Ang lakas-lakas kasi ng ulan at nadaanan ako ng asawa ng may-ari ng talyer na pinagtatrabuhan ko noon bilang mekaniko. Kaya inihatid na lang niya ako pauwi. Mabait kasi ang boss kong yun. Pero nang makita kami ni Maria ay parang iba yata ang naging interpretasyon niya sa nangyari.
Sino ang babae yan, Kadyo? Sinasabi ko na nga, ba't niloloko mo ko eh? Bigla ba namang sinugod ni Maria ang bus ko tapos ay sinabunutan niya ito? Ano ba yan? Pagsabihan mo nga yung asawa mo, Kadyo ha? Paraning yata yan eh. Pasensya na ho kayo, madam. Ngayon tuliling ho itong asawa ko eh. Pahiyang pahiya ako nun. Mabuti na lang hindi ako sinisante ng bus ko. Galit na galit ako kay Maria. Kaya naman pagpasok namin noon sa bahay ay napagsalitaan ko talaga siya ng masasakit. Baliw ka talaga eh, no? Hindi ko na kaya yung utak mo, grabe ka na eh. Sana pala hindi na lang kita kinuha dun sa nanay mo. Sana hindi na lang kita nakilala, buwisit ka. Halos hindi matapos sa kaiiyak si Maria ng gabing yun. Naaawa naman ako sa kanya dahil kahit pa paano ho ay napamahal na talaga siya sa akin. Pero talagang tiniis ko siya ng araw na yun para sana turuan lang siya ng leksyon. Hindi ako natulog sa tabi niya. Doon ako natulog sa salas para ipakitang galit talaga ako. Mga bandang madaling araw na nang bigla akong nalimpungatan. Ang ingay-ingay ho ng mga alaga naming manok, aso at kambing doon sa likod ng bahay namin ni Maria. Nag-aalaga kasi kami noon bilang pandagdag hanap buhay na rin. Ano bang ingay yun? Turo ba naman itong mga hayop na to eh? Nagtalokbong pa ako ng kumot dahil ayoko pa sanang bumangon. Kaya lang maya-maya ay may iba pa akong narinig na ingay. Para kasing may umaangil ding mabangis na hayop sa labas. Gumagaralgal yung tunog tapos parang napupunit na laman. Meron din akong naririnig na parang ngumuya o kumakain ng matunog. Nakakadiring pakinggan bukod pa sa umiiyak na kambing. Kadyo, tingnan mo kung anong ginawa mo sa akin. Sabi ko naman kasi sa'yo, wag mo akong sasaktan, hindi ba? Dapat sa akin lang ang puso mo. Sobrang kilabot ang naramdaman ko noon. Para akong nananaginip ng gising. Takot na takot ako sa nakikita kong hitsura ni Maria na kung dati ay mukha siyang diwata sa paningin ko, ngayon ay mukha na siyang halimaw. Lumayo ka sa akin! Lumayas ka rito! Huwag ka nang babalik! Kadyo, mahal kita. Akin lang ang puso mo, hindi ba? Nagsisigaw ako ng akma niya akong lalapitan pero hinugod ko yung itak na nakasukbit doon sa likod ng pintuan namin. Natakot ako sa huling sinabi niya dahil habang binabanggit niya yon ay para siyang takam na takam. Lumayas ka! Lumayas ka rito! Wag na wag ka nang babalik dahil papatayin kita! Pagkatapos ay iwinasiwas ko yung itak sa harap niya at parang natakot naman doon si Maria. Kitang-kita ko, biglang lumabas yung napakalaking pakpak sa likod niya na parang kamukha ng pakpak ng demonyo. Tulad ng mga nakikita ko noon sa comics. Nakakatakot. Hindi ko akalaing makakaranas at makakakita ako ng ganun sa buong buhay ko. Lumipad palayo si Maria, Sir Jupiter. At simula nun, di ko na siya nakita pa ulit. Bumalik ako sa puder ng nanay ko na tuwang-tuwa naman nang malaman niyang hiwalay na kami ni Maria. Sinabi ko na lang sa kanila na pinauwi ko na siya sa probinsya dahil hindi na kami nagkakasundo. May isa kong napagkwentuhan ng karanasan kong ito at sinabi niya sa aking
Si Maria daw ay isang uri ng diwatang nagiging aswang kapag nabigo sa pag-ibig. Hindi nga lang daw niya matukoy kung ano ang tawag sa kanila. Kaya gusto ko rin magtanong sa inyong mga nakikinig ngayon at baka mayroon sa inyong may alam kung ano nga ba talaga si Maria. Kung pwede po, mag-comment naman kayo para mabasa ko. Samantala, pagkatapos ng lahat ng nangyaring yun ay sinubukan kong mabuhay ulit ng normal. Bumalik ho ako sa pag-aaral. Siguro mga 3 taon din ang nakalipas nang magkaroon ulit ako ng nobya. Dahil na-trauma ako sa naranasan ko kay Maria sa pagkakataong ito, seryoso na talaga ako. Si Carmen, o Mengay kung tawagin ko siya noon, siya ang babaeng nagparamdam sa akin ng totoong pagmamahal. Kaya naman siya rin ang babaeng inalok ko ng kasal pagkatapos ng 5 taon naming pagiging magnobyo at nobya. Si Carmen na yata ang pinakamabait na babaeng nakilala ko sa lahat. Hindi siya kasing ganda ni Maria pero masasabi kong siya yung tipo ng babaeng hindi mo nagugustuhing pakawalan pa. Hindi na rin tutol ang nanay ko sa pagkakataong yon dahil nasa tamang edad na ako. May maganda na rin akong trabaho noon at kayang-kaya ko nang bumuhay ng pamilya. Tumira kami sa bahay na ipinamana sa akin ng mga magulang ko, doon pa rin sa Tarlac. Si nanay kasi noon ay nakatira na sa bahay ng kuya ko. Siguro mga wala pa hong 1 taon kaming nagsasama ni Carmen nang mabuntis ko siya. Tuwang-tuwa ako noon. Halos ayoko na nga siyang iwan kapag papasok ako sa trabaho. Hanggang isang araw, nangyari ang pinakamasakit na yatang trahedya sa buhay ko. Umuwi ako noon galing sa trabaho. Pagbaba ko sa tricycle ay nakita ko agad ang isang napakalaking parang ibon na bigla na lang lumabas mula sa bintana ng 2 palapag ng bahay namin ni Carmen. Humuhuni ng pagkalakas-lakas ang ibon, parang humahalakhak na mangkukulam ang tunog ng ibong yun. Agad akong kinabahan. Naisip ko agad si Carmen kaya nagtatakbo ako papasok ng bahay. Carmen? Carmen, mahal? Carmen? Tawag ako ng tawag sa asawa ko pero walang sumasagot. Hanggang sa makarating ako sa itaas ng bahay namin. Doon ko nakita si Carmen. Nakahandusay ng patihaya habang magkalayo ang 2 niyang mga hita. Kitang-kita kong punong-puno ng dugo ang sahig. Umaagos mula sa puwerta niya kung saan naroon at nakalawit ang sanggol na hindi pa man din tuluyang nabubuo. Wala na ang asawa at anak ko ng araw na yon. Pakiramdam ko natapos na rin ang buhay ko kasabay nila. Hindi na ako nag-asawa pa mula noon. Nilunod ko sa alak ang sarili ko hanggang sa magkasakit na nga ako. Kahit ilang dekada na ang lumipas ay hindi ko makakalimutan ang araw na yun. Ang araw na sabay na kinuha sa akin ni Maria ang asawa at anak ko. Oo, malakas ang ninala ko na si Maria ang may kagagawan ng nangyaring yun sa mag-ina ko.
Kaya ilang taon ko ring ipinangako sa sarili ko na sa oras na muli kaming magkita, ako mismo ang ikitil sa buhay ng aswang na si Maria. Yun ang hiling ko hanggang ngayon. Sana bago man lang ako mawala sa mundong ito ay maiganti ko ang asawa kong si Carmen